Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. RJYC Vlog here. Kamusta kayo guys? I hope everyone is doing great. I hope okay naman kayo. Okay naman po tayong lahat. So ito, pag-usapan natin itong isang speech ng isang traidor na presidente ng Pilipinas sa kanyang pa-speech. Kahapon yata yun. At sinasabi niya na ang line up daw ni PRRD ay parang pinabili lang ng suka. Wow, grabe no? Ang lakas naman ng loob nitong bangag na to na magsalita ng ganon na akala mo kung sino, akala mo kung sinong malinis. Yung sasabihin niya na parang pinabili lang ng suka yung line up ni PRRD. Napakaano naman ito, napakayabang naman. Alam nyo ba, itong presidente ng Pilipinas ngayon, itong si Bangag, Bobo. Ang pangalan nito dapat Bobo Bangag eh. Anyways, sabi niya parang pinabili lang daw ng suka, tapos tinawag pang bulaang propeta, si Pastor Kibuloy. Ganyan mo, dyan mo makikita ang isang taong traidor na nga. Wala pang utang na loob sa mga taong nagpanalo sa kanya. To think na ginamit niya yung station, yung TV station dati ni Pastor Kibuloy na SMNI para siya ay makilala noon. Ginamit niya sa kanyang pangangampanya noon. Tapos tinulungan siya financially and everything ni Pastor Kibuloy. Tapos wala ka nang utang na loob, babalahurain mo pa yung tao. Ganyan kabastos ang isang Judas na presidente nyo ngayon dyan sa Pilipinas. Ganyan kahiya-hiya at kabalahura ang presidente nyo ngayon. Tapos sasabihin niya, parang pinabili lang daw ng suka yung mga nasa line-up ni PRRD. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, Bobong Marcos, Bangag. Yang sinasabi mong parang pinabili lang ng suka, yan ang magpapataob sa'yo at maglalagay sa'yo sa kulungan. Yan ang isang pinakamaling salitang nilabas mo dyan sa speech mo. Ang sabihin na parang pinabili lang ng suka yung line-up ni PRRD at bulaang propeta. Dahil dyan na lalo mag-uumpisa ang galit ng taong bayan sa'yo. Dahil sa traidor ka na nga, wala ka na ngang utang na loob, tapos ganyan ka magsalita sa mga taong tumulong sa'yo para maluklok ka bilang presidente na hindi mo naman ginagampanan na maayos. Dahil alam naman nating lahat na hindi ka naman talaga presidente. Ikaw ay palamuti lang dyan. Hindi ka legit na strong president. Dahil ang ginagawa mo sa bansang Pilipinas ngayon ay kalugmok-lugmok na at kahiya-hiya. Ay mahiya ka naman sa balat mo. Isa ka na ngang traidor, walang utang na loob, tapos babalahurain mo pa yung mga taong tumulong sa'yo. Sobrang kapal na talaga ng mukha mo. Wala na talaga akong masasabi sa kakapalan ng mukha mo. Kaya kayong mga nauuto nitong bangag nyong presidente, good luck sa inyo. Sana hindi isang araw ay balahurain din kayo niyan. Kasi kung wala kayong naitutulong sa bangag na yan, babalahurain din kayo niyan. Bakit? Kasi yung mga tumulong nga sa kanya yung mga tumulong sa kanya para iluklok siya, binabalahura niya at sinasabihan niya ng kung ano-ano. Good luck sa inyo. Dahil nagkaroon kayo ng kaalyadong demonyo at kanang kamay ni Lucifer. Good luck sa inyo guys. Anyways, babush na nga. At naaawa na lang ako dito sa Bobong Marcos na to Nakakaawa dahil I feel sorry and I feel bad for this guy because he doesn't know what he's saying, he doesn't know what he's doing. Dahil nasusunog na yung brain cells niya kung meron mang natitira. Sa kakabangag niya yan. Sa kakahit-hit niya. Yan ang totoong dahilan. Anyways, babush.